Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sabi ng ilan sa mga panauhin habang masigasig silang naghihintay. Kung tutuusin, nagtataka sila kung ano ang hinanda ng dalawang makapangyarihang magkapatid na Crawford matapos makita ang Moonstone at lahat ng mga chairman na inimbitahan ni Gerald. Dahil may mga regalo na kami ni Gerald, ang pangatlong regalong ibibigay sa iyo ng aming hipag, sabi ni Jessica sabay lingon sa likod. Habang sinusundan ng iba ang kanyang tingin, nakita nila na ang isang grupo ng mga servants na naglalakad sa hall patungo sa kanila na pinamumunuan ng isang magandang babae. Kahit na mula sa malayo, napansin ng lahat ang banayad na ugali ng magandang babae. Dahil dito, lalong naging tense ang pakiramdam ng paligid. Napakaganda ng babae, sigaw ng maraming tao, habang pinagmamasdan nila siya na papasok sa sala. Hipag? Gulat na sinabi ni Bea. Ang hipag na tinutukoy ay walang iba kundi si Lyra. Paglingon niya kay Gerald, yumuko lamang siya at walang sinabi. Kung tutuusin, alam niya na hindi niya maipaliwanag ng maayos ang kanilang relasyon sa isang maikling panahon. Masaya akong makita ka, Lola, sabi ni Lyra habang nakatayo at nakayuko sa tabi ni Gerald, nakaharap siya kay Lady Aleman na may ngiti sa kanyang labi. Malapad rin ang ngiti ni Lady Aleman ay habang tumatango ito sa kanya. Nakakagulat na babae ng aking manugang na babae. Nakakamangha siya, sabi ni Lady Aleman habang tumatango siya. Kahit na matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong kadakilaan at pagmamataas mula sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Ikaw siguro si Bea, tama? Ito ay isang regalo mula sa akin at sa iyong pinsan, sabi ni Lyra habang nakangiti at nakatingin kay Bea. Pagkasabi niya nito, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga subordinate at pinakita sa kanya ang isang kontrata. Kumurap si Bea at pagkatapos ay tiningnan niya ang kontrata sa harap niya nang ipinaliwanag ni Lyra ang nilalaman nito. Mula ngayon, ikaw na ang president ng Trostec Group sa Yanken, Bea. Maliban dito, ikaw na rin ang in-charge sa lahat ng mga pag-aari na kabilang sa pamilyang Crawford mula sa North. Ha? Ito lamang ang tugon na maipoproseso ni Bea sa kanyang pagkabigla habang nakatingin siya kay Lyra na nakangiti. Kahit si Lady Aleman ay wala rin nasabi. Ang Trostec Group ay kabilang sa pamilyang Crawford. At ngayon si Bea ang president ng Trostec Group. Ang lahat ng mga taong naroroon ay nanlaki ang mga mata nang mapagtanto nila kung ano ang ibig sabihin nito. Ang iba pang tatlong malalaking pamilya sa Yanken ay mahihirapan sa mga kakilakilabot na losses, kahit na hindi pansinin ng lahat ang mga properties na ibibigay kay Bea na mula sa pamilyang Crawford mula sa North, dahil siya pa rin naman ang presidente ng Trostec Group. Tinatangay ng bagyo ng emosyon si Rose na parang nararamdaman niyang nanghihina na siya. Si Mae at ang iba pang mga babae ay mabilis na lumapit kay Bea sa kagalakan habang nagsisigawan at nakahawak sa mga kamay ni Bea. Ito ang dahilan kung bakit si Chairman Jagger at ang iba pang big shot ay kusang dumating upang ipagdiwang ang birthday ni Bea. Ipinapaliwanag nito kung bakit hiniling nila sa kanya ang kanyang guidance sa hinaharap na tungkol sa kanilang mga negosyo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Mer Crawford ay naghahanap ng perpektong pagkakataon na maibigay kay Bea ang grupo at mga properties. Si Lady Aleman naman ay punong-puno ng kaligayahan. Hindi lamang natulungan ng magkapatid na Crawford na malutas ang kanyang mga isyu sa pamilyang Long, ngunit binigyan din nila si Bea ng napakaraming magagandang regalo. Si Lady Aleman ay parehong nakaramdam ng pasasalamat at nasasabik rin siya sa oras na iyon, ngunit nakakaramdam din siya ng isa pang emosyon sa oras na iyon. Matapos huminahon ang sitwasyon, lumingon si Jessica kay Shane na hindi pa gumagalaw mula sa kanina niya pang kinatatayuan. Good mood ako ngayon kaya hindi kita pahihirapan, Shane. Oo nga pala, sa tingin ko naman naalala mo kung ano ang hitsura ng tatay mo noong nakaraang taon na nangyari sa Mayberry, di ba? Malamig na sabi ni Jessica. Hindi ko nakalimutan ang nangyari noon, miss, sagot ni Shane habang mabilis siyang tumatango. Noong taon na iyon, parehong pinalayas ni Jessica sila Shane at kanyang ama palabas ng Mayberry matapos matuklasan ang kanilang involvement sa isang partikular na insidente. Mabuti naman na hindi mo nakalimutan. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Kung sakaling makaharap mo ang isa pang Yaleman sa hinaharap, umiwas ka sa kanila. Kung hindi mo ito gagawin, ikaw lang sisisihin sa susunod na pangyayari. Umalis ka sa paningin ko, utos ni Jessica. Oo po, miss, sabi ni Shane habang siya ay umalis mula sa kanyang kinatatayuan. Bumalik ka dito. Sa tingin mo makakaalis ka dito ng ganyan? Bumalik at gumulong ka mula dito palabas, galit na sinabi ni Jessica.
Bahagyang kumibot ang labi ni Shane. Sa katunayan, gumulong rin siya paalis noong taon na iyon nang siya, ang kanyang ama ay pinalayas mula sa Mayberry. Nagkaroon siya ng déjà vu mula sa pangyayari na iyon, ngunit hindi man lang siya naglakas loob na bumuntong hininga habang nakahiga sa sahig at nagsimulang gumulong patungo sa entrance. King Hell. Hindi ko inakala na si Bea ay mayroong mga makapangyarihang tao na nakasuporta sa kanya. Nang matapos ang pagdiriwang, hindi pa rin makapaniwala si Rose, second aunt, at marami pang iba mula sa lahat ng kanilang nasaksihan. Nagkaroon pa sila ng ideya noong una na kunin ang pabor ni Jessica, ngunit ang tanging natanggap lamang nila ay mga malalamig na tingin mula sa kanya. Sobra silang natakot kay Jessica pagkatapos ng pangyayari na iyon kaya walang sinuman ang nakalapit para makipag-usap sa kanya. Si Bea ay biglang umakyat sa stardom sa loob lamang ng isang araw. Lumalabas na malaki ang impluensya, kapangyarihan ni Dylan. Nakakagulat ito, malungkot na sinabi ni Lady Aleman matapos marinig ang isang buod ng mga pangyayari mula kay Geralt. Gabi na at nakatayo sa loob ng kwarto ni Lady Aleman ang ilang mga tao. Hindi na kailangang panghawakan pa ang mga sama ng loob na naipon mula noon pa man, Lola. Panahon na para bitawan sila at muling pagsamahin ang ating mga pamilya, sabi ni Geralt. Wala na ba silang pinanghahawakang sama ng loob? Napakamalupit ko kay Yulia noong taon na iyon. Pinahirapan ko pa ang tatay ni Bea. Sigurado na galit pa rin siya sa akin dahil sobrang lapit ni Yulia sa kanyang fifth brother. Sino ang hindi magagalit sa isang nanay na tulad ko, daing nila di Aleman habang umiiyak ng malakas. Hindi iyon totoo, Lola. Sa totoo lang namimiss ka na ni Mama. Hindi mo alam ito pero sinubukan kang bisitahin ni Mama ng maraming beses sa nakaraan. Kahit na hindi siya nakalagpas sa front gate, sigurado akong magbabago ito sa susunod na taon, dagdag ni Jessica. Narinig iyon ni Lady Aleman at itinaas niya ang kanyang ulo, sobra siyang naantig sa mga salitang iyon. Binalot siya ngayon ng malalim na pagsisisi nang maalala niya kung paano niya pinanghawakan ang kanyang makalumang prinsipyo na iyon noong kabataan niya. Kung hindi dahil sa kanya, magpapatuloy na mabuhay ng mapayapa ang kanyang pamilya. Isang bagay na masarap isipin. Kung hindi sana nangyari iyon noon, ang pamilya ng Long ay hindi makahanap ng isang dahilan para magdulot ng kaguluhan sa kanilang pamilya. Hindi lang iyon, Lola. Palaging iniisip ni Tita tungkol si Papa kahit noon pa man. Marami rin siyang nahanap na mga doktor para sa kanya. Pero hindi lang ito, siya ang nag-sponsor sa akin para makatapos ako ng pag-aaral, sunod na sabi ni Bea. Siya ang nagpaaral sa'yo, sagot ni Lady Aleman habang umiiyak ng mas malakas. Si Bea ay isang young lady din ng pamilyang Aleman. Gayunpaman inilagay siya sa isang mahirap na posisyon na hindi niya rin nagawang makumpleto ang kanyang pag-aaral nang walang tulong ng kanyang anak na babae na si Yulia. Simula pa lang ay wala na siyang malay tungkol dito. Sa huli, kahit ang mga mababangis na hayop ay binabantayan ang kanilang mga supling. Habang nagbabalik tanaw si Lady Aleman, napagtanto niya kung gaano karaming oras ang ginugol niya sa paghahanap ng kayamanan at katanyagan. Dahil doon, napabayaan niya ang kahalagahan ng pagmamahal sa pamilya. Humihingi ako ng tawad kay Yulia at sa iyong ama, kay Bea at sa iyo, pati na rin sa iyong ate. Sabi ni Lady Aleman na may isang mabigat na buntong hininga nang tumingin siya kay La Gerald at Jessica. Habang nag-uusap ang apat hanggang sumapit ang gabi, sa oras rin na iyon, ay may ilang iba pa na may tinatagong sama ng loob sa kanilang mga sarili. Ang sirang tunog ng isang bote ng alak ay biglang narinig at pagkatapos ay biglang sumimbaw ang isang lasing alak. Bigyan mo pa ako ng alak. Marami ka nang nainom, May Aleman. Tumigil ka na at umuwi ka na lang. Payo ng manager ng bar. Sumagot sila Yura gamit ang isang sampal sa kanan na pisngi. Nang ina mo ka. Kahit ikaw ay maliit na rin ang tingin sa akin ngayon, ha? Ang galing naman pala. Talagang hindi ka panipaniwala. Ibuhos mo na lang sa akin ang tang-inang alak ko, sigaw ng nalulungkot na si Yura habang ang manager, na may namamagang pisngi, ay biglang tumakbo upang kumuha ng mas maraming alak. Nang makabalik siya, may ilang mga tao ay humarang sa kanya at pinigilan siyang lumapit kay Yura. Ikaw ba si Merlong? Nagulat ang manager nang malaman niya kung sino ang leader ng lahat ng mga lalaking iyon. Ibigay mo sa akin iyon. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa'yo, huwag mong hayaan na may pumasok sa lugar na ito nang walang pahintulot ko. Sinabi ni Merlong habang kinukuha ang bote ng alak sa kanyang mga kamay. Pagkatapos niyang, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay naglabas ng isang malaking stack ng pera at hinagis ito sa manageres.
Mabilis siyang tumango nang makita niya iyon, na naiintindihan ko. Maria Leman. Ito na ang iyong alak, sabi ni Shen habang inilalagay ang bote sa harap ng lasing. Kukunin na sana ni Yura ang bote nang biglang tiningnan niya ang pamilyar na tao sa harapan niya at doon niya lang tuluyang napagtanto kung sino ang kasama niya. Bakit ka nandito? Ha? Sino pa ba ang makakalapit sa'yo para makita ka? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ko inakala na ang dating makapangyarihang Maria Leman ay isang nakakaawang tuta na lamang, mapangasar na sinabi ni Shen. Humph! Akala mo naman mas mabuti ang kinalalagyan mo ngayon. Hindi ba nagpagulong ka hanggang sa entrance kaninang umaga? Haha, sagot ni Yura bago siya tumawa ng malakas. Nanlaki ang mga mata ni Shane nang marinig niya iyon at sinabi, mukhang kailangan talaga namin ng puwersa para bumalik ka sa tamang pag-iisip, Maria Leman. Pagkasabi niya nito, binuksan ang pinto at mahigit 10 lalaki ang mabilis na sumugod. Ang isa sa mga kalalakihan ay agad na hinila ang buhok ni Yura bago niya ito sinampal ng maraming beses. Bumalik lang sa katinuan ang utak ni Yura nang makita niya ang isa pang tauhan ni Shen na biglang naglabas ng isang kutsilyo sa harapan niya. Huwag naman tayong maging malupit ngayon, Marlong. Kaya namang pag-usapan ito kung kinakailangan, nauutal na sinabi ni Yura habang unti-unti siyang natatakot sa bawat lumipas na segundo. Ha? Alam mo naman pala kung paano kumilos ng maayos, hindi ko na sana kailangang malupit sa'yo nung una pa lang kung inayos mo ang ugali mo. Pero maliban doon, bakit ka nagsasalita na parang naghahanap ako ng problema? Nandito ako para tumulong sa'yo. Kung sa bagay, wala namang nakakaalam na nakasuporta pala kay Bea ang magkapatid na Crawford. Dahil doon, siya na ngayon ang pinakamaimpluwensyang tao sa buong Yanken. Mahihirapan ang pamilyang Long dahil doon, pero sigurado ako na ang pinakaminalas dito ay ikaw, Maria Leman. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Ikaw ang nakaraang futurihir ng iyong pamilya, ngunit ngayon ay walang kwenta ka na, tama ba ako? Mahigpit na isinara ni Yura ang kanyang mga kamao bago niya tinanong, ano nga ba ang gusto mong sabihin, Marlong? Ako. Oh, wala akong gustong sabihin. Speaking of which, narinig kong inanunsyo ni Lady Aleman na si Bea ang magiging tagapagmana ng pamilyang Yaleman. Nakakaawa ka naman ngayon. Wala kang kahit anong nakuha sa huli, pero matagal na palang balak ni Bea na maghiganti sa iyo at sa iyong pamilya. Pinanood ni Shane ang lumalalang malungkot na ekspresyon ni Yura sa bawat salitang sinabi niya. Nagsalita si Shane sa sandaling naging sigurado siya na si Yura ay hindi na mas lulungkot pa. Dahil nasa dead end ka na ngayon, bakit hindi ka makipagtulungan sa pamilyang Long? Kung babagsak na rin naman tayo, mas maganda nang lumaban tayo hanggang sa huling hininga. Kung magiging maayos ang lahat sa huli, malaki ang tsansa na magiging maliit lamang ang losses ng pamilyang Long at maaari mo pa rin kontrolin ang pamilyang Yaleman. Sa katunayan, pwede ka ring maging master ng pamilya kung sasali ka sa amin. Ikaw? Ano? Anong plano mo? Tinanong si Yura matapos pag-isipan ng saglit ang mga salita ni Shane. Interesado ka? Pag-usapan natin ito, sagot ni Shane na may isang masamang ngiti sa kanyang muka habang tumatango siya. Makalipas ang 3 araw, malapit ng magmadaling araw nang umalis ang isang grupong mga kotse sa bahay ng pamilyang Yaleman. Dahil ang iyong pamilya ay malakas at may impluensya, sigurado ako na alam mo ang tungkol sa mga moldel sa Yanken. Ang huling pakikipag-ugnay ko sa kanila ay ilang taon na ang nakalipas, pero malinaw kong naalala na ang kanilang pamilya ay may utang na pabor sa akin. Pero tulad ng sinabi ko, maraming taon na mula nang huli kaming nagkita at hindi ako sigurado kung papayag siyang kausapin pa ang mga pamilyang tulad namin, sabi ni Lady Aleman habang nakahawak siya sa kanang kamay ni Gerald sa loob ng kotse. Matapos makilala si Gerald ng kaunti pa sa mga nakaraang araw, hindi maiwasan ni Lady Aleman na purihin ang kanyang maamo na apo. Doon niya nalaman ang tungkol sa pagkawala ni Mila at ng nakababatang kapatid ni Dylan, kaya kaagad siyang pumayag na harapin ang pamilyang Moldel kasama si Gerald. Meron pa silang kaunting oras bago sila makarating sa bahay ng pamilyang Moldel, kaya sinabi ni Lady Aleman kay Gerald kung paano niya nakilala ang pamilyang Moldel. Sa madaling salita, isang pagkakataon lamang ito. Noon, isang junior member ng pamilyang Moldel ay nagsasagawa ng isang misyon. Sa kasamaang palad, napigilan ang kanyang misyon at mabilis siyang sinugod ng kanyang mga kaaway. Nagkataon lamang na tumakas siya at pumunta sa isang garden na pag-aari ng pamilyang Yaleman. Sa panahong iyon, si Lady Yaleman ay 40 years old pa lamang, base sa kanyang sinabi, kaya hindi masyadong matigas ang ulo niya noon kumpara ngayon.
Ang malubhang sugatan na binata na nakita niya sa hardin ay 16 years old pa lamang. Maawain siya noon kaya kinuha niya ang binata at iniligtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang mga araw, umalis na ang bata ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Pagkalipas ng ilang mga taon nang naging master ng pamilyang Yaleman sila di Yaleman, biglang nagtagpo ulit ang dalawa. Sa panahon na iyon, dinala niya ang kanyang anak na lalaki at babae upang dumalo sa isang okasyon. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagdiriwang, hinarang ng mga karibal ng pamilyang Yaleman ang kanilang dinadaanan. Ito ay isang planadong atake. Habang nasa mapanganib sila na sitwasyon, isang tao ang biglang lumapit at iniligtas nito sila di Yaleman at ang kanyang mga anak. Makalipas ang isang sandali, nalaman niya na ang kanyang tagapagligtas ay ang binata na niligtas niya ilang taon lang ang nakalipas. Bumalik siya upang ibalik ang kabaitan na binigay niya. Bago siya umalis, binigyan siya ng binata ng isang address at sinabi sa kanya na bibigyan tutulungan niya ito muli kung kailangan niya ng kanyang tulong sa hinaharap. Halos 20 years na mula nang huli siyang nakipag-usap sa binata na iyon. Sa totoo lang hindi siya sigurado kung naalala pa ng bata ang kanyang pangako. Iyon lamang ang problema sa sitwasyon na kinalalagyan nila. Maya-maya pa ay dumating ang kotse sa isang mabundok na lugar. Ang buong lugar ay napuno ng isang mabigat sa loob na miasma. Lalo siyang hindi mapalagay dahil sa mga malagong mga puno na bumabalot sa buong lugar. Ang laki naman ng bundok na ito. Sigurado ka bang ito ang lugar na tinutukoy mo, Lola? Wala pa tayong nakalasalubong na kahit isang tao. Sabi ni Gerald nang siya ay lumabas mula sa nakapark na kotse upang tumingin-tingin sa paligid. Seryoso na sumagot sila di Yaleman habang tinutulungan niya sila di Yaleman na lumabas mula sa kotse. Hindi magsisinungaling sa akin ang batang iyon. Ito ang eksaktong address na ibinigay niya sa akin, kaya sigurado akong nandito siya. Sinuri muli nila ang lugar at nalaman ni Gerald na mayroong isang bahay na gawa sa kahoy at medyo may kataasan ito. Mukhang may nakatira pa rin na tao dito. Hintayin mo ako dito, Lola. Pupunta lang ako doon ng saglit para tingnan kung may mahanap ako na tao. Kung meron, tatanungin ko sila kung nasa tamang lokasyon tayo. Medyo dismayado si Gerald habang patungo siya sa nasabing bahay. Kaya ba talaga ng isang malaking pamilya na manirahan sa isang liblib na lugar? Nang nasa harap na siya ng wooden house, nakita ni Gerald ang isang matandang lalaki na lumabas sa bahay na mukhang nasa 60s na. Kahit na ang matanda ay nakadamit tulad ng isang villager, ang kanyang mga damit ay malinis pa rin. Napansin niya si Gerald at nabigla siya, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang pagkabigla. Nagtanong siya habang nakangiti, "Hello, sir? May maitutulong ba ako sayo?" "Masaya akong makilala ka, sir. Gusto ko lang tanungin kung may kilala ka bang malaking pamilya na nakatira dito sa bundok na ito," sagot ni Gerald. "Malaking pamilya? Haha. Tumingin ka sa paligid mo, sir. Walang kahit ano dito kundi mga bundok at puno sa paligid. Nakatira ako dito dahil binabantayan ko ang kagubatan. Walang ibang tao dito kundi ako," paliwanag ng lalaki habang patuloy siyang nakangiti. "Sinabi kasi ng kaibigan ko na hanapin siya dito. Sigurado ka bang wala ibang pamilya na nakatira sa tuktok ng bundok na ito?" Sinabi nila di Aleman habang siya ay dahan-dahan siyang lumapit sa dalawa habang nakasuporta ang dalawang subordinates niya. Nang marinig iyon, nanliit ang mga mata ng matandang lalaki habang sinusuri niya mula ulo hanggang paa sila di Aleman at Gerald. "Kaibigan? Anong uri ng kaibigan ang tinutukoy mo? Ang kaibigan mo ba na iyon ay nag-iwan ng isang token sayo?" Kaswal na tinanong ng matanda. Nang marinig niya iyon, tila may napagtanto sila di Aleman. Oo, nagbigay siya ng isang token sa akin. Isang kahoy." Sinabi nila di Aleman habang may kinukuha sa kanyang pitaka bago tuluyang kumuha ng isang maliit na token na gawa sa kahoy. Habang sinusuri ng matanda ang wooden token, bigla namang tumaas ang kilay ng matandang lalaki. "Anong kinalaman mo sa pamilyang Yaleman sa Yanken?" "Ako ang master ng pamilyang Yaleman. Maraming taon na mula nang huli kong makita ang taong nag-abot ng token na ito sa akin." "Okay. Well, iyon lang ang kailangan kong malaman. Sundan mo ako, kayong dalawa lang ang pinapayagang pumunta. Ang iba pa ay kailangang manatili dito," sabi ng matanda. Hindi pa naisip ni Gerald kanina na ang kagubatan ay isang distraction lamang upang hayaan ang pamilyang Moldel na magpatuloy na manirahan ng hiwalay sa lipunan. Dito pala talaga sila nakatira.
Tinulungan ni Gerald ang kanyang lola na makaakyat sa cart ng matandang lalaki at sumakay na rin siya. Ang matandang lalaki ay nagsimulang ihatid sila sa isang maliit na landas na habang bumabiyahe sila sa kagubatan. Samantala, nakatayo si Sheldon sa tabi ni Bea pabalik sa loob ng bahay ng pamilyang Yaleman. Ito ang lahat ng mga foreign loans ng pamilyang Yaleman mula sa nakaraang ilang taon. Naka-umarize na ang karamihan sa kanila, Miss Yaleman. Pwede mo nang tingnan ang mga ito, sabi ng butler. Salamat sa tulong mo, Sheldon. Pinahalagahan ko ito, nakangiting sinabi ni Bea. Binigyan siya ng mga espesyal na kautusan mula kay Lady Yaleman bago siya umalis kasama si Gerald. Hanggat hindi pa siya nakakabalik, lahat ng mga gawain ng pamilyang Yaleman ay may iwan sa pangangalaga ni Bea kahit pamaliit o mahalaga ito. Habang tinitingnan ni Bea ang mga loans, biglang sumugod si Yura sa kwarto bago siya sumigaw, may nangyaring masama, Sheldon. Young Master. Anong nangyari? Mabilis na tinanong ni Sheldon. Tungkol ito sa aking mga magulang at ang isang property. Hindi nila matanggap ang katotohanang niloko sila ni Shane, kaya ang nanay ko ay nakipagtalo sa kanya noong inaabot nila ang mga lupain. Dahil doon, dinakip ni Shane ang mga magulang ko, paliwanag ni Yura. Paano ito nangyari? Lalong naging matapang si Shane. Ginawa niya pa rin ang ganitong bagay, kahit na matanggap niya ang babalang iyon mula kay Miss Crawford. Naiinis na sinabi ni Sheldon. Ang mga usapin tungkol sa pamilyang Yaleman ay hawak na ni Miss Yaleman ngayon. Bakit hindi mo siya tanungin tungkol dito, dagdag ni Sheldon. Medyo kumibot ang kaliwang mata ni Yura bago siya lumingon para tumingin kay Bea. Bea. Totoo na naging marahas ang nanay ko noong nakaraan, pero tita mo pa rin siya. Parang awa mo na at tulungan mo ang iyong tito at tita. Hindi natin pwedeng payagan ang pamilyang Long na gawin ito, nakiusap si Sheldon kay Bea. Huminga ng malalim si Bea nang marinig niya iyon at nanahimik ng saglit. Pinsan. Please, kung wala kang gagawin ngayon, may masamang mangyayari sa mga magulang ko. Maniwala ka sa akin na gustong ilabas ni Shane ang sama ng loob niya sa mga magulang ko. Sige na, Sheldon, ihanda mo ang mga tauhan. Pupunta ako para makita ang sitwasyon. Kahit na naging masama ang kanyang pamilya noon, naramdaman ni Bea na masyadong masama kung hindi siya tutulong lalo na sa sitwasyon na ito. Nang maihanda na ang lahat, magkasama silang tumungo ni Yura sa kinaroroonan. Hindi mo sinabi na nandito ang tita mo. Walang kahit sino sa construction site na ito, sabi ni Bea sa loob ng nakaparadang sasakyan. May connection sa kanilang pamilya ang construction na ito. Kung tutuusin, ito ang unang proyekto ng kanyang tiyuhin. Gayunpaman, hindi na natapos ang construction zone na ito dahil sa isang napakaseryosong issue sa utang ng kanyang tiyuhin. Dahil doon, dapat abala ang mga tao sa lugar na iyon dahil ang handover ceremony ay ginanap noong isang araw lamang. Ikinagulat ni Bea na walang kahit isang tao doon. Humph! Hinihintay ka ng tita mo sa loob doon. Iritableng sumigaw si Yura, isang matindi ang kaibahan sa kanyang desperadong boses niya ilang minuto lamang ang nakakaraan. Anong ibig mong sabihin doon, Yura? Sinabi ni Bea at napansin niya na may kakaiba sa kilos ni Yura sa pagkakataon na ito. Ay wala. Nandito na rin naman tayo kaya sundan mo na lang ako sa loob pagkatapos nating mag-usap, sagot ni Yura na may mapahamak ng ngiti bago niya isinara ang mga pinto ng kotse. Sumimangot si Bea at sinabi, hindi ako sigurado kung ano ang ginagawa mo, pero kung wala lang talaga ito, tatawagan ko si Sheldon ngayon upang sabihin sa kanya na wala namang problema dito. Inagaw ni Yura ang kanyang cellphone sa sandaling nakita niya nilalabas ito ni Bea. Pagkatapos niyang gawin iyon, maraming mga tao ang lumabas mula sa gusali at pumalibot sa kotse makalipas ang ilang segundo. Tatawag ka? Bakit mo naman gagawin iyon? Tulad ng sinabi ko, sasabay ka sa akin palabas ng sasakyan, pinsan, pananakot ni Yura. Niloko mo ako. Nakipagsabuatan ka ba sa mga tito at sa iba pa para papuntahin ako sa patibong mo? May ideya ka ba kung ano ang ginagawa mo ngayon, sabi ni Bea. May ideya ba ako? Haha. Lalo na sa lahat ng nangyari. Pinsan, wala akong pakialam sa kahit ano lalo na ngayon. Ang tanging alam ko lang ay ang mga pag-aari ng pamilya ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng isang bitch na tulad mo. Hindi kailanman mangyayari ito. Sigaw ni Yura. Mayroon ka bang ideya kung gaano katagal ko ng pinlano na maging tagapagmana ng pamilya? O kung magkano ang kailangan kong gastusin para mapasaya si Lola? Makalipas ang ilang taon ng paghihirap kahit pa mula noong bata pa ako,
napakalapit na ang pagkakataon na makuha ko ang mga pag-aari ng pamilya kasama ang tatay ko. At sa wakas ay dumating na ang araw na siyon. Pero anong nangyari sa pinakamahalagang oras ng buhay ko? Ikaw ang nangyari. Ikaw, B. Sinira mo ang lahat ng pagsisikap at mga pangarap ko, B. Teach. Parang baliw si Yura nang sabihin niya ito. Alam ni Yura na parang baliw ang kanyang kasalukuyang mga aksyon. Gayunpaman, alam niya na siya at ang kanyang mga magulang ay wala ng pagpipilian. Kailangan niyang gumawa ng mga desperadong aksyon para sa kanyang hinaharap na mga prospect. Alam din niya na ang pagsisikap na pilitin ang kanyang paraan para bumalik sa pagiging pinuno ng pamilya Yaleman ay hindi mangyayari dahil nasaktan ng kanyang pamilya ang malakas at maimpluwensyang pamilyang Crawford. Alam niya kung ano ang mangyayari magpapatuloy sa buhay ng kanyang pamilya sa hinaharap. Dahil dito, lalong lumakas ang loob niya na ipagpatuloy ang kanyang kasalukuyang mga plano hanggang sa matapos ito. Bia, hindi kita hayaan na magsimulang magplano ng iyong revenge sa akin. Hindi mo pwedeng gawin ito, sabi ni Yura. Bigla na lang umiyak si Bia. Gayunpaman, hindi siya umiiyak dahil sa takot. Umiiyak siya dahil alam na niya ngayon na ang mga inside familial affairs na tulad nito, na kasalukuyang nangyari pa rin. Prioridad niya na malutas ang mga isyu sa sandaling iniwan siya ni Lady Yaleman, ngunit hindi niya inakala na may mga malubhang konflik na tulad nito na nangyayari sa loob ng kanilang pamilya. Kailan ko sinabi na gusto kong maghiganti sa'yo, sabi ni Bia habang umiiyak. Hindi mo kailangang magpanggap na't nga, Bia. Pagmamayari mo na ang lahat samantalang wala nang natirang kahit ano sa aking pamilya. Hindi ba ang susunod na gagawin mo pagkatapos nito ay paghihiganti? Pagkatapos ko sa'yo, ako at ang aking pamilya ay babalik na para i-manage ang pamilyang Yaleman. Kakalma lang ang aking pamilya kapag wala ka na, sagot ni Yura bago niya i-unlock ang mga pintuan ng sasakyan at hinila niya si Bia palabas. Oras para lumipat ng mga lokasyon. Siguraduhin niyo na bantayan niyo siya ng maayos. Utos ni Yura. Huwag masyadong maging masaya, Yura. Hindi mamamana ang buong pamilya pagkatapos mo akong hulihin. Kung sa bagay, hindi pa nakakabalik sina Lola at Gerald. Kapag bumalik na sila, magsisisi ka. Bukod pa dito, malamang ay nagmamadali na si Sheldon ngayon, kaya mas mabuti na isipin mo ang ginagawa mo habang kaya mo pa, sabi ni Bia. Ha? Naisip ko na siya habang pinaplano ko ang lahat ng ito. Hindi siya darating, magtiwala ka sa akin. Sabihin mo sa akin, Bia, alam mo bang mayroon siyang apo na mahal niya? Nag-aaral siya sa isang kindergarten sa isa sa mga gusali ng pamilyang Yaleman, alam mo ba iyon? Kung wala nang anumang mga problema, malamang ay kinakausap na siya ng nanay ko tungkol dito ngayon. Haha! Sigurado ako na mananahimik na lang ang lalaking iyon. Kaya sumuko ka na lang, Bia. Galit na sumigaw si Yura at makikita ang malahalimaw na itsura sa kanyang muka. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang isang cellphone mula sa isang mga subordinate ni Yura. Si Marlong, Yaleman, sabi ng isa sa kanyang subordinate. Totoo pala na kumampi ka na sa pamilyang Lu ngayon. Talagang baliw ka na, Yura. At hindi lang ikaw, ganoon din ang mga tita at tito. Hindi makapaniwala na sinabi ni Bia. Ilayo mo siya, utos ni Yura at kinawayal niya ang isang kamay ng walang pasensya bago niya sinagot ang tawag. Walang problema dito, Marlong. Sana hindi mo makalimutan ang mga ipinangako mo sa akin. Siyempre naman. Hindi ko makakalimutan ang ganoong pangako, Yaleman. Malapit nang sumapit ang gabi sa bahay ng pamilyang Yaleman at tila walang nakapansin na anumang partikular na kakaiba sa oras na iyon. Gayunpaman, maraming mga miyembro ng pamilya ang nakapansin na si Bia ay buong araw nang wala, lalo na para kay second aunt at ang kanyang pamilya na naghihintay para ilibre Bia at si Catherine ng pagkain. Buong araw siyang wala doon at naisip lamang nila na si Bia ay sobrang abala. Hindi rin alam ni Catherine at Sheldon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, biglang lumabas si second aunt mula sa opisina ni Bia habang umiiling at pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Kung alam ko lang na magiging pinuno siya ng pamilya, sana naging mas mahusay ang trato ko sa kanya. Masyadong tense ang relasyon namin sa isa't isa at nagtataka ako kung may pagkakataon ba na magbago ang kanyang isip kapag nilibre ko siya ng pagkain. Lumipas ang araw at sumapit ang umaga kinabukasan, naghintay muli sa harapan ng tanggapan ni Bia si second aunt at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, kahit napapalapit na ang tanghali, hindi pa rin makikita ang anumang palatandaan ni Bia kahit saan. Umalis na lang tayo, malamang ay walang point para sa atin na maghintay ng matagal dito.
Kung tutuusin, iba na si Bia ngayon. Siya ang pinakamakapangyarihang big shot doon sa North. Bakit niya naman tayo pupuntahan pa? Naiinis na sinabi ni Isabel. Kung tutuusin, napakabilis ng pagtaas ng ranggo ni Bia kaya sumama ang loob ni Isabel tungkol dito. Hindi niya ito maituturing na inggit lamang. Bilang isang babae, alam ni Isabel na magagawa na ni Bia na ipagmalaki ang pamilya kung siya ay ikasal sa isang mayamang pamilya. Kung dumikit lang siya doon, hindi mararamdaman ni Isabel ngayon ang kahit ao. Sa ngayon, kailangan niyang gumawa ng paraan para maging isang big shot. Siya isang malakas at independent na boss. Matapos itong pag-isipan saglit, napagtanto ni Isabel na hindi na siya maaaring mainggit dahil may literal na zero na pagkakataon na maibalik niya muli si Bia. Sa katunayan, kung nasiyahan niya si Bia, may pagkakataong makakaya pa rin niyang maging pangalawang pinakamahalagang babaeng boss sa lugar. Ngayon ay magiging isang magandang pakiramdam. Pagpasensyahan mo, Isabel. Kung sa bagay, kagaya ng sinabi mo, iba na si Bia ngayon. Sabi ni Second Tita. Tulad ng sinabi niya rito, sumugod si Catherine. Magandang umaga, Catherine. Bakit wala si Bia dito? Tanong ni Second Tita. Gusto kong itanong sa iyo ang parehong bagay. Hindi ba dumating si Bia sa trabaho? Sagot ni Catherine sa balisa na tono. Narito na kami ng kahit 3 oras. Hindi natin siya nakita, paliwanag ni Isabel. Gaano kaiba? Nabigo akong makipag-ugnay sa kanya sa telepono mula kahapon at hindi rin siya nakita ni Sheldon. Saan siya mapunta? Alam mo siya, malabong patayin niya ang kanyang telepono kahit na siya ay abala, sabi ni Catherine. Narinig iyon, nagkatinginan sina Second Tita at Isabel. Pagkalipas ng isang maikling sandali, tinanong ng pangalawang tiyahin, maaring may nangyari sa kanya. Napatay pa rin ba ang telepono niya ngayon? Walang magawa, tumango si Catherine, oo. Hindi pa sa buong panahong ito. Ano ang dapat nating gawin? Tinanong ng pangalawang tiyahin, hindi sigurado kung paano iproseso ang biglaang pagliko ng mga kaganapan. Kahit na natagalan ito, hindi nagtagal ay kumalas siya rito at sinimulang aliwin si Catherine. Huwag kang magalala, Catherine. Kung sa bagay, pareho ang impluensya, makapangyarihang Bia ngayon. Sigurado akong mabuti siya. Hintayin lang natin ng kaunti pa. Kung hindi siya bumalik sa madaling panahon, makakaisip kami ng iba pa. Sa pagmamalasakit ng ina na nakalarawan sa mga mata ni Catherine, maaari lamang siyang tumango ng bahagya sa kanyang mungkahi. Sa pamamagitan nito, kahit na ang pangalawang araw ay naganap. Pagkatapos ang pangatlo at ang ika-4. Ano ang sinabi ng pulisya? Tinanong ni Yuma, ang panganay na anak, na nagmamadali. 7 araw na ngayon mula nang mawala si Bia at ang natitirang mga Yalemans ay nagkakaroon na ng isang pagpupulong ng pamilya. Hanggang sa puntong ito, wala pa kaming nakitang mga pahiwatig. Ano sa lupa ang maaring nangyari kay Bia? Ang pagkawala ni Bia ay naging sanhi ng matinding kaguluhan sa mga naninirahan sa Yanken, at kasama rito ang maraming malalaking pag-shot mula sa Jacksonville. Dahil alam nila na wala si Crawford, personal nilang pinadalhan ang kanilang sariling mga nasasakupan upang hanapin pansamantala si Bia. Habang pinaghihinalaan nila ang ilang mga tao na kasangkot, sa huli, walang sapat na mga pahiwatig upang sumama. Parang nawala lang si Bia sa manipis na hangin. Kahit na si Catherine mismo ay nais na makipag-ugnay sa mga Crawford mula sa North Bay, si Bia lamang ang may kakayahang makipag-ugnay sa kanila. Walang ibang nakakaalam kung paano makarating sa kanila. Hindi man nila sigurado kung buhay pa si Bia. Pagkatapos ng lahat, 7 araw na mula nang makita siya ng sinuman. Mula sa araw na napagtanto niya na ang kanyang anak na babae ay maaring patay na, si Catherine ay nagkaroon ng sobrang haggard na ekspresyon na nakaukit sa kanyang mukha. Ngayon, ang mga miyembro ng pamilya Yaleman ay natipon lahat upang talakayin kung paano umasenso sa pagkawala ni Bia. Bagaman ang lahat sa pagpupulong ay solemn, si Catherine mismo ay umungol sa kanyang mga mata. Walang nagsalita kahit isang salita at lahat ay nagpapababa ng ulo habang nakaharap sa namimighating ina. Sa mga Yalemans, gayunpaman, lihim na napangiti sina Yura at Rose habang nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Ang plano ay nagtrabaho ng walang kamali-mali. Pagkatapos ng lahat sa tulong ng Longs, syempre hindi sila makahanap ng anumang mga pahiwatig mula sa kanilang mga pagsisiyasat. Kahit na ang iba ay alinman sa alinlangan sa kanila, kasama ang mga Longs sa kanilang panig, walang sinuman ang maaaring hawakan ang parehong ina at anak na lalaki. Si Aleman, kapwa nagbalik sinag Crawford at ang chairman, excited na anunsyo ng isang lingkod. Ano?
Sa wakas ay bumalik si Gerald, sabi ni Catherine habang nagjol siya at sumugod sa labas. Maraming iba pang mga Yalemans ang sumunod din sa kanila, lahat ngunit si Yura, ang kanyang ina. Ma, nakabalik na si Gerald, sabi ni Yura habang napanganga habang nanginginig. Huwag matakot. Walang dapat matakot. Kaya paano kung bumalik sila, kinalma ni Rose ng mahinahon. Narinig iyon, mas tiniyak ni Yura na ang kanilang plano ay gagana pa rin sa huli. Si Gerald mismo ang tumutulong kay Lady Aleman palabas ng kots. Sa kabila ng kanyang edad, sinamahan niya si Gerald sa nakaraang 8 araw. Ito ay natural para sa kanya na maging ito pagod. Naang makita niya ang ibang mga taga-Yalem na lumalabas upang salubungin ang kanilang pagbabalik, babatiin na niya sila nang umirap si Catherine sa kanya bago hawakan ang kanyang braso at nagmakaawa, ni Gerald. Salamat sa Diyos sa wakas ay bumalik ka. Pakiusap. Kailangan nating iligtas si Bie. Makatipid. Ano ang ibig mong sabihin na iligtas siya? Anong nangyari? Tanong ni Gerald. Huminahon ka, Catherine. Ngayon ay paliwanag ng marahan sa amin. Ano ang mali? Dagdag ni Lady Aleman. Bie Siya ay... Nawala siya ng 1 linggo ngayon. Hindi namin siya matagpuan talaga. Ano? Sagot ni Gerald, natigilan. Hindi niya inakala na may mangyayari talaga kay Bia sa 8 araw niyang pagkawala. Paki-elaborate. Ano ang humantong sa kanyang pagkawala? Nag-aalalang tanong ni Gerald. Sabik na sabik si Gerald dahil sa partikular na mahalaga sa kanya si Bia, ang kanyang pamilya, natural para sa kanya na may pag-aalala kung may mangyari sa anuman sa kanila. Narinig iyon, sinabi ni Catherine sa kanila ang kabuuan ng alam niya. Ang ganda-ganda ng babae ni Bia. Halos hindi siya masaktan kahit kanino. Sino ba ang gugustuhin na saktan siya? Sabi ni Catherine. Huwag muna tayong maging pessimistic, tita. Magpadala ako ng ilan sa aking mga kalalakihan upang magsimulang siya sa atin ang bagay na ito kaagad. Huwag magalala, para sa kung sino man ang may kasalanan, sisiguraduhin kong ang bawat isa sa kanila ay magsisi sa kailanman ipinanganak sa mundong ito kung dapat na inilagay nila ang kanilang mga daliri sa kanya. Sabi ni Gerald habang patuloy siyang sumusuporta kay Lady Aleman hanggang sa bahay. Ano ang dapat nating gawin ngayon, nanay? Sabi ni Yura habang nagsimula siyang manginig ng marahas. Habang ang ina at anak ay unang ipinapalagay na si Gerald ay isang taong malambing ang puso, ang kanyang mga mata na may dugo na nagmula sa kanyang pagkabalisa upang makita ang mga salarin na matapat na takot sa kanilang dalawa. Ang reaksyon niya ay hindi man malapit sa kanilang naisip. Naisip nila na siya ay mawawala at kinakabahan matapos malaman ang tungkol sa pagkawala ni Bia. Hindi nila akalain na naipapahayag niya ang ganoong kabastusan at kalupitan. Kahit si Rose mismo ay nararamdaman ngayon na takot, iniisip kung ano ang mangyayari kung malaman ni Gerald na sila ay kasangkot. Magwawakas ba siya ng pinsala sa kanilang buong pamilya? Kahit na ang pag-iisip ng ito ng nag-iisa ay nakakatakot, pinanatili siyang call ni Rose. Huwag magalala, kikilos lang kami ng naayon. Kahit na ang Longs ay hindi kasing lakas ni Gerald, ang kanilang pamilya ay nanalo pa rin sa mga tuntunin ng laki, kasaysayan. Sigurado akong hindi ganoon kadali para kay Gerald na maamoy tayo. Di nagtagal, nagpalabas ng utos si Gerald para sa lahat ng miyembro ng pamilyang Yaleman na manatili sa loob ng bahay ng pamilya Yaleman maliban kung payagan silang umalis. Mayroong isang bagay na hindi ko sigurado kung sasabihin ko sa iyo, Crawford, sabi ni Philip kay Gerald sa isang pribadong silid sa loob ng bahay ng pamilya Yaleman pagkalipas ng kaunti. Ipagpatuloy mo, sagot ni Gerald habang tumatango. Sa lahat ng katapatan, nahanap ko si Yura at ang kanyang pamilya na medyo naghihinala. Kung tutuusin, malinaw na may motibo silang gumawa ng ganito, sabi ni Philip. Sa ganoon, tumango si Gerald bago sumagot, sa totoo lang. Pinaghihinalaan kong sila rin ang may kasalanan. Nag-order na ako ng ilang mga tao upang siyasatin ang higit patungkol sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya ay medyo natahimik sa oras na ito, salungat sa kung paano sila karaniwang kumilos. Ito ay simpleng pakiramdam of habang iyon ang bibi na nakukuha ko sa kanila, inaasahan kong hindi sila kasali sa oras na ito. Sa sandaling iyon, kumatok sa pintuan si Sheldon bago pumasok. Wala kang pahinga mula nang bumalik ka, Ginoo. Dapat pagod ka na. Inutusan ko ang isang lingkod na magluto sa iyo ng sopas, sabi ng mayordoma. Salamat, Sheldon. Kamusta lola ko, tama ba ang ginagawa niya? Tanong ni Gerald. Si Lady Aleman ay labis na nalulumbay. Siya ay pinakamahabang umiiyak, Ginoo. Gayunpaman, nagpapahinga na siya.
Paliwanag ni Sheldon habang inilalagay ang mangkok ng sopas bago si Gerald. Tulad ng pagtikim ni Gerald ng sopas, binuka ni Sheldon ang kanyang bibig kahit na walang mga salitang lumabas. Sa huli, pinigilan niya ang sabihin. Sa pagsasalita nito, Sheldon. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Bea bago ako umalis ng 1 linggo na ang nakararaan. Kung natatandaan ko ng tama, sinabi niya na nais niyang tulungan ang mga Yalemans na malutas ang isyu sa mga pautang sa ibang bansa. Nagawa ba niya itong malutas sa anglong pamilya? O may nangyari ba sa kanya bago pa siya makapagawa? Tanong ni Gerald habang ibinababa ang kanyang mangkok ng sopa sa sandaling iyon. Ha? Oh? Hindi, G. Crawford. Siya. Hindi ito nalutas sa oras. Nangyari ang insidente bago niya nagawa, sagot ni Sheldon. Nakita ko. Sige na at magpahinga ka muna sa ngayon, sabi ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Magagawa ko, Crawford. Masisiyahan ka sa iyong sopas habang mainit. Tiyak, sagot ni Gerald habang pinapanood ang paglabas ni Sheldon ng silid. Sisiyasatin ko kaagad ang matandang iyon, sabi ni Philip sa isang malamig na tinig sa sandaling umalis si Sheldon. Mismong si Gerald ang tumingin sa sabaw bago umiling. Sa narinig ko, ang taong iyon ay palaging matapat at matapat sa kanyang buong buhay. Siya ay masigasig din kahit na siya ay isang kahila-hilakbot na sinungaling. Dapat ay gumawa siya ng isang bagay na labis na nakakahiya para sa kanya na hindi niya ito maiparating, sabi ni Gerald habang itinapon ang mangkok ng sopas sa isang malapit na dustbin. Matapos maranasan ang napakaraming bagay, hindi na si Gerald ang madaldal at walang muwang na tao na dating siya. Pagkatapos ng lahat, nakilala na niya ang napakaraming masasama at masasamang tao na naglagay sa kanya sa pinakamapanganib na mga sitwasyon. Sa kabila nito, medyo nag-aatubili pa rin siyang maniwala na ang mga mula sa pamilyang Yaleman ay may bahagi sa lahat ng ito. Habang hindi siya partikular na nagkaroon ng magandang relasyon kay Rose at sa kanyang pamilya, sa huli, sila pa rin ang kanyang matatanda. Ito ang dahilan kung bakit tumanggi siyang gawin ang unang hakbang hanggang sa makita ang konkretong ebidensya. Sa isang perpektong senaryo, mas gugustuhin niyang mas gusto ang mga salarin na aminin sa kanilang mga pagkakamali at dahil dito, iwasto sila. Gayunpaman, alam niya na ang posibilidad ay wala lang. Pagkatapos ng lahat, mayroon ng malinaw na mga tao na napakalayo sa gilid na handa nilang saktan ang kanilang sariling mga miyembro ng pamilya. Ito ay halos tulad ng kung pinipilit nila Gerald na gumamit ng mga masasamang taktika sa kanila ng sadya para sa resolusyon ng isyu. Hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Pilitin lamang ang katotohanan sa kanila, utos ni Gerald. Dahil handa sila ngayon na direktang saktan siya, si Gerald ay lalong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Bea. Naisip na dati ni Gerald na hindi nila sasaktan si Bea dahil makakuha pa rin sila ng parehong mga benepisyo sa pamagitan ng pagiging malapit sa kanya. Ano pa, pamilya pa rin sila sa huli. Tiyak na wala silang gagawa upang saktan talaga si Bea, tama ba? Bilang ito ay naging napinsala sa kanya ay isang napakaposible na senaryo. Sa katunayan, mayroon ding posibilidad na siya ay patay na. Ang kanyang palagay sa oras na ito ay nahulog ng napakalayo. Ang mga salarin ay tiyak na may drive pa rin upang sirain pareho siya at si Bea. Kaagad, sigaw ni Philip nang lumingon ito sa sulok ng silid na may mahigpit na tingin. Ang ilang mga nakakatakot na mukhang mga sakop niya ay nakatayo roon sa buong oras. Sundan mo ako, yungol ni Philip nang ilabas niya sila palabas ng silid. Ngay hindi ba tayo masyadong malupit? Gerald's not to trifled with. Kung ang katotohanan ay makalabas at napagtanto ni Jessica na kami ay kasangkot. Sa loob ng kanilang sariling silid, si Yura ay nakikipag-usap ngayon sa isang labis na nag-aalala na pamamaraan sa kanyang ina. Bilang tugon, biniro ni Rose para sa 1 sentimo sa 1 libra. Hindi ito tulad ng matutulungan natin ito. Naubusan na kami ng mga pagpipilian mula sa sandaling nagpasya kaming agawin ang karapatang manahin ang pamilyang Yaleman mula kay Bea. Sa pagkamatay ni Gerald, wala na kaming mga kaaway. Kung papalarin tayo, ang mga pag-aari sa Hilaga na ibinigay ni Gerald kay Bea ay maaaring mahulog sa ating mga kamay. Paniniguro ni Rose. Sa ngayon, maaari lang namin ipanalangin na huwag magulo si Sheldon. Kung sa bagay, alam ko kung gaano ang tiwala ni Gerald sa mayordoma na iyon. Dagdag pa ng kontrabida na ina. Ngunit paano kung may malaman tungkol sa lason? Huwag magalala, ang lason na pinili ko ay parehong walang kulay at walang amoy.
Bukod, kahit na may nakakakita ng lason, si Sheldon ang isang teknikal na pumatay kay Crawford. Kung dumating ang sandali, tiyak na hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Paliwanag ni Rose sa isang masamang pamamaraan habang naniningkit ang mga mata. Naiintindihan ko, ina. Nang matapos na ang kanyang pangungusap, gayunpaman, agad na bumukas ang pintuan ng kanilang silid. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga tao na bihis na nakasuot ng itim ang sumugod. Ano ang ginagawa mo lahat? Sigaw ni Rose habang kapwa siya, ang kanyang anak ay nagsisimulang kabahan. Sa halip na sumagot, tinakpan kaagad ng mga kalalakihan ang kanilang mga ulo ng mga itim na talukap na pinagsama ang anumang hiyawan na tinangka nilang gawin. Nang sa wakas ay tumigil sila, si Philip ay nakatayo sa harap nila. Kahit na ang duo ay paunang naisip na maaari silang maghang sapat na sapat upang sumuko si Philip at ang kanyang mga tauhan, ang kailangan lamang ay kalahating oras para sa kanyang mga nasasakupan na palayasin nila ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ng lahat, si Philip at ang kanyang mga tauhan ay bihasa sa pagpapahirap sa mga tao. Parehong napakalaking takot ngayon, alinman sa kanila ay hindi naglakas loob na magsinungaling sa mukha ni Gerald. Papakiusap Gerald. Ang may gustong saktan ka ay si Shane. Siya ang nagbigay sa amin ng ideya. Bukod, kasama niya si Bea ngayon. Wala na rin kaming pagpipilian. Alam mo, kung hindi namin sinunod ang kanyang mga utos, papatayin ka na niya ngayon. Hindi kami kasali sa proseso ng pagpaplano ng pagkidnap, Gerald. Sinabi ni Rose, ngayon nasabik na siya ay nanginginig na halos hindi mapigilan. Sa kanyang isipan, inamin niya ngayon na tinignan niya kung gaano kalupit ang makukuha ni Gerald. Pasimpleng ipinapalagay ni Rose bago ito na hanggat wala siyang sapat na katibayan, hindi siya kikilos ng walang habas. Kung gaano siya kamali. Kung sa bagay, pinaghihinalaan sila ni Gerald mula sa simula pa lang. Inaasahan kong hindi mo ipalagay na malaya ka sabat sa pamagitan lamang ng paglalagay ng lahat ng mga sisi kay Shane. Anuman, maririnig ni Lola ang tungkol sa lahat ng ito bukas. Malalaman niya kung paano ka parusahan. Tulad ng para sa Longs. Hindi ko sila papakawalan sa oras na ito. Malamig na ungol ni Gerald. Ngayon, maging matapat. Saan tinago ni Shane si Bea? Ilang sandali pa ay sa isang malabo na silid sa loob ng isang liblib na pabrika nang sumigaw si Shane, Bitch. Lagdaan mo na lang ang bagay na dimned. Sa ngayon, tinali ni Shane si Bea sa isang upuan habang ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nakabantay sa lugar. Sumuko ka na lang, galit na ungol ni Bea. Bilang tugon, diretso siyang sinampal ni Shane sa pisngi. Bea. May hangganan sa pasensya ko, alam mo. Kung umabot sa isang punto kung saan sa palagay ko ay sobra ka ng abala upang maging kapakipakinabang, papatayin ka lang namin dito at ngayon, binalaan ng masama si Shane. Please, hindi ako tanga, Shane. Na para bang pinakawalan mo ako pagkatapos kong pirmahan ito, nginisya ni Bea. Ang mga mata ni Shane ay naging dugo sa sandaling narinig niya iyon. Kapag ang kontrata bago siya pirmahan, makakuha siya ng ilang mga pag-aari na nagmamay-ari ni Bea. Tulad ng sinabi niya, sa sandaling nangyari iyon, walang ganap na paraan na palalabasin niya ito ng buhay. Ha? Mukhang kailangan kong magturo sa iyo ng isang aralin. Tawagan ang pangalawang kapatid at ang iba pa. Maaari silang kumilos ngayon. Tagumpay. Gayunpaman, bago nila ito gawin, marahil ay hahayaan ko muna silang mag-enjoy sa kanilang sarili. Kung sa bagay, ikaw talaga ang kagandahan, B. Malisyosong sabi ni Shane. Kaagad, glong sabi ng mga nasasakupan niya habang nagtatawanan silang lahat. Sa pamagitan nito, isa sa mga nasasakupan ay naaktibo ang kanyang walkie-talkie bago sinabi, umakyat ka na ngayon. Gayunpaman, kahit lumipas ang ilang segundo, walang tugon. Nang hanapin ito na kakaiba, tinawag niya ang ilang mga tao na inilagay upang tumayo sa ibaba. Wala rin reply. Anong nangyayari dito? Tumungo sa baba at tingnan. Utos ni Shane. Ang pagsunod sa kanyang mga order, ilang mga sakop pagkatapos ay bumaba ng hagdan. Gayunpaman, kahit bumaba na sila, walang kasunod na ingay. Tahimik ang lahat. Napakatahimik. Sa sandaling iyon nang mapagtanto ni Shane na may isang bagay na labis na hindi maganda. Ikaw doon, manatili kang gwardiya dito. Ang natitira sa iyo ay sumusunod sa akin sa ibaba. Utos kay Shane habang ang isang nag-iisang nasasakupang nakatayo sa atensyon sa silid habang ang iba sa kanila ay bumaba ng hagdan kasama si Shane.
Sa sandaling dumating si Shane sa huling hakbang, gayunpaman, tumigil siya. Itim na itim ang silid at walang tunog na maririnig. Bago pa siya makapagpatuloy ng malayo, nakaramdam siya ng matalim na sakit sa likod ng kanyang ulo. Maaari lamang niyang ipalagay na may isang tao na binasag ang kanyang ulo ng isang paniki bago siya tuluyang namatay. Gabi na nang tuluyan nang bumalik si Gerald at ang sobrang pagod na Bea sa silid ni Bea. Nang makatulog siya halos kaagad, tinakpan siya ng kumot ni Gerald bago lumabas ng silid. Nakatayo sa labas mismo ng kanyang silid ay isang pangkat na mga tanod na nakasuot ng itim na suit. Manalo ka. Tiyak na mahihirapan ang Long na matulog ng payapa ngayong gabi, Crawford. Pagkatapos ng lahat, nawala lang sa kanila ang kanilang pinakamay kakayahang tao. Tulad ng inaasahan, hinahanap nila si Shane habang nagsasalita kami. Nakangiting sabi ni Philip. Sa katunayan, bakit hindi natin hayaan na maghanap din sila sa kanya ng 7 araw din? Isipin ang kanilang mga reaksyon pagkatapos ng 1 linggo nang wala ang kanilang mahal na apo. Nagdagdag ng isa pang nasasakupan. Wala talaga akong oras na makialam sa Long sa 1 linggo. Speaking of the Longs, ipinagdiriwang nila ang ilang uri ng okasyon bukas, tama ba? Perpekto dahil binigyan kami ni Shane ng napakalaking regalo sa pamagitan ng pagbabanta kay Bea ng 7 araw ng diretso. Pupunta kami sa okasyong iyon bukas na may sariling regalo, sabi ni Gerald na may malamig na titig sa mga mata. Ihanda mo siya. Roger, Crawford. Kinabukasan sa manor ng Long pamilya nang tanungin ni Master Long, kumusta ang sitwasyon? Mayroon bang alinman sa iyo na naghanap upang makahanap ng Shane? Si Master Long mismo ay may suot na formal na suit. Kung sa bagay, ipinagdiriwang nila ang isang espesyal na okasyon ngayon. Marami sa mga miyembro ng kanilang pamilya ang darating kasama ng marami pang kilalang panauhin. Habang ang kapaligiran ay medyo maligaya, lahat ng mga mula sa Long pamilya ay matapat na napuno ng pag-aalala at pagkabalisa. Wala pa kami, Master. Gayunpaman, mula sa kung ano ang maaari nating sabihin, ang mga Yalemans ay dapat na nasa likod nito. Kung sa bagay, naisab si Miss Bea kagabi. Gayunpaman, nang tumungo kami sa pamilyang Yaleman upang mag-imbestiga, wala kaming makitang kahit isang baka sa kanya. Sabi ng mayordoma ni Master Long. Ha? Ang pamilya Yaleman ay hindi gaanong may kakayahan. Bukod, hindi nila kailanman managinip kahit nasubukan na tumayo laban sa Long pamilya. Ang gumawa nito marahil ay kapatid ni Jessica, si Gerald. Sagot ni Master habang pinipikit niya ang kanyang mga mata. Gerald, sabi ng mayordoma, natigilan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naririnig ko ang kanyang pangalan. Sa maalala ko, parang may sama siya kay Giunus noong Mayberry. Ano pa, tila nandoon si Gerald nang nawala si Giunus sa lawigan ng Salford, dagdag ng mayordoma. Narinig iyon, mahigpit na dinikit ng Master Long ang kanyang stick na paglalakad. Ang magkakapatid na Crawford ay talagang sadyang nakatayo laban sa Longs. Gaano kaawa si Yunus? Hanggang ngayon, wala akong ideya kung sino ang naging sanhi ng pagkawala ni Yunus. Nang maglaon, ito ay ang magkakapatid na Crawford muli. Ungol ni Master Long habang nanlamig ang kanyang titig. Mukhang kailangan ko silang makilala ng personal minsan. Kung sila talaga ang may kagagawan na naging sanhi ng pagkawala ni na Yunus at Shane, wala akong pakialam kung anong uri ng maimpluwensyang taga-suporta ang mayroon sila. Magbabayad sila ng mabibigat na presyo ng isang kakilakilabot na kamatayan. Guro, dumating na ang mga mula sa pamilya Quarrington, anunsyo ng isang lingkod habang papalapit sa lalaking malalim pa rin ang sama ng loob. Gayunpaman, agad na lumipat ang kanyang kalooban sa sandaling napagtanto niya kung sino ang narito. Sa isang tuwang-tuwa na tango, sinabi niya pagkatapos, "Bueno, bilisan mo silang tanggapin." Sa kanilang lakas ngayon, ang Long ay napakahina pa rin upang labanan ang magkakapatid na Crawford. Kung ang Longs ay talagang nais na ibaba ang magkakapatid, kung gayon ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian upang makamit iyon, ay sa pamagitan ng pakikipagtulungan sa mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng antas ng buhay. Hindi ba tayo makatanggi na lumahok, Gya? Sa labas ng manor ng Long pamilya, ilang kababaihan ang kinakabahan na nagmumungkahi laban sa pagsali sa espesyal na okasyon ng Long pamilya. Ano ang dapat matakot? Habang hindi ko rin nais na narito, kailangan kong pumunta sa ngalan ng aking ama mula nang yayain ng Long ang aking buong pamilya. Bukod, ako ang may mga galit sa kanila ngunit hindi ako halos matakot. Bakit kayo ang natatakot? Sabi ni Gya habang nakatingin kay Marilyn at iba pa niyang mga kaibigan. Sa gayon, ang Longs ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Yanken.
Siyempre kinabahan ako sa pagpunta sa isang lugar tulad nito. Bukod, tingnan ang paligid sa amin. Lahat ng tao roon ay malamang na mabaril, sagot ni Marilyn sa nanginginig na boses. Aba nandito ako, hindi ba? Palagi kitang pinagsama sa nakaraan, kaya't isasama mo ako sa oras na ito, sabi ni Gia sa isang mapaglarong tono. Mabuti, Papasok kami sa iyo, sagot ni Marilyn habang nakalabas ang dila. Ha? Hoy Marilyn, Gia. Tumingin doon. May isang pangkat na mga marangyang kotse na darating sa ganitong paraan. Nagulat ang isa sa mga kaibigan ni Gia habang nagtuturo sa mga kotse na nagmamaneho patungo sa pintuan ng manor. Grabe naman yan, tunay na mamahalin, gulat na sinabi ng babae. Nagtataka na malaman kung anong uri ng malalaking pagshot ang nagtaboy sa mga mamahaling mukhang kotse. Pinili ni Marilyn at iba pa na maghintay malapit sa pintuan upang makita kung sino ang makalabas. Ang ilan sa kanila ay nakakuha din ng kanilang mga compact mirror at nagsimulang hawakan ang kanilang makiup. Kung sa bagay, kung ang mga nakakalabas ng kotse ay mayaman, mga batang tagapagmana, sino ang sasabihin na hindi sila matatapos sa pagkahulog sa isa sa kanila? Haha! Maya-maya, isang pangkat ng mga itim na angkop na tanod ay lumabas mula sa mga kotse bago tuluyang buksan ang pinto sa pinakamahal na mukhang kotse. Lumabas ng isang pamilyar na mukhang mayamang tagapagmana. Hoy! Hindi ba? Hindi ba Gerald iyan? Tanong ni Marilyn, natigilan sa nakikita. Gia, iyon. Iyon si Gerald, hindi ba? Paulit-ulit na sinabi ni Marilyn habang nagsisimulang sumiksik ng husto sa lugar. Bilang tugon, tumango si Gia bago sinabi, ito na. Diyos ko! Gerald. To think that he really has a team of car. Ano nga ba ang nangyayari dito? Ang pagkabigla niya ay ginagarantiyahan mula noon, nalaman lamang ni Marilyn na mayaman si Gerald. Ang nakikita niya ngayon ay nasa ibang antas. Hindi niya inaasahan na si Gerald ang magkakaroon ng panig na ito sa kanya. Mismong si Gerald ay malinaw na walang kamalayan na si Gia, ang iba pa ay binabantayan siya. Pinanood ng mga batang babae habang pinangunahan ni Gerald ang kanyang mga nasasakupan hanggang sa pasukan ng Long Family Manor na puno ng sigla. Personal bang inanyayahan ng Long pamilya si Gerald o kung anuman, sigaw ni Marilyn na tuwang-tuwa. Walang paraan na maaring magkaroon sila. May nararamdamang bagay. Halika, malapit tayo at tingnan, sabi ni Gia. Sa pamagitan nito, hinawakan ni Gia si Marilyn na mukhang baffled pa rin sa kamay, at magkasama, tahimik silang pumasok din sa manor. Pagpasok, nakita nila ang parehong partido na tila magkaharap. Ikaw si Gerald di ba? Sa naalala ko, hindi ka namin inimbitahan ng aking pamilya. Sinabi ng mga mula sa Long pamilya na may mga galit na tono. Manalo ka. Paano ka balsi upang lumapit? Humiga ka. Nasaan si Shenlong? At si Yunus din. Inagaw mo ba silang dalawa, sigaw ng isa pang Long na hindi mapigilang mapang-uyam ng malamig kay Gerald at sa mga tauhan niya. Ngayon, hindi na kailangang maging bastos. Paano mo masasabi ang sinuman sa iyo nang walang ebidensya? Paano kung hindi kasali si Crawford? Sinabi ni Master Long habang siya ay nagpakita, suminya sa mga miyembro ng kanyang pamilya na umatras. Tumingin siya kay Gerald na may coy smile sa mukha bago sinabi na, ngayon hindi ba tama, G. Crawford? Natatakot akong tama sila, Master Long. Ako ay aktibong kasangkot sa parehong kaso ni na Yunus at Shane, sagot ni Gerald habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Sabi ni Master Long nang maramdaman niyang mabilis na kumibot ang mga eyelids niya. Ang mga mata ng ama ni Shane ay naging dugo sa sandaling narinig niya ang pagtatapat ni Gerald. Ikaw Beastard. Kaya talagang kayo ay magkakapatid na Crawford sa parehong kaso. Ano ang ginawa mo sa parehong Yunus at Shane? Malamig na ungol ng ama ni Shane. Manalo ka. Bago ito, nais kong pag-usapan ang tungkol sa ilang mga hindi nalutas na isyu na sa tingin ko ay kailangang hawakan ngayon. Kayong mga Longs ay nagawa ng maraming masasamang gawain sa buong taon at tungkol sa oras na nabayaran mo ang iyong utang, ninisyan ni Gerald. Isang utang? Anong ibig mong sabihin? Tulad ng maraming tao ang nagsimulang talakayin kung ano ang ibig sabihin ni Gerald sa kanilang sarili, si Marilyn mismo ay nanonood ng tanawin na inilantad kasama ang iba pang mga batang babae. Pinapanood siya ngayon, si Gerald ay mukhang halos banyaga sa kanya. Tulad ng nangyari, si Gerald ay dumating dito ngayon upang harapin ang mga Long. Demon! Who the hell even is Gerald? Paano siya posibleng tumayo laban sa Long?
O nakasulat lahat dito. Sinabi ni Gerald habang ang isa sa kanyang mga sakop ay naglalakad pasulong na may isang kasunduan sa kanyang mga kamay. Ito ay isang kasunduan na nilagdaan ng unang batang master ng Long pamilya, si Shen. Labis niyang ikinagalit ang pamilya Crawford, at sa makatuwid ay nagpasya na bayaran ang pamilya Crawford. Ang lahat ng mga pag-aari ng Long pamilya na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa ay opisyal na magiging kabilang sa pamilyang Crawford. Matapos basahin ang kasunduan, ramdam ni Master Long na mabilis na kumibot ang kanyang labi na nagsimula itong sumakit. Si Shen ang namamahala sa hindi bababa sa 1/3 ng mga pag-aari ng Long pamilya. Ito. Malinaw itong blackmail, sigaw ni Master Long. Hold on, hindi pa ako tapos. Ang kontrata lamang na iyon ay hindi sapat upang maayos ang lahat, kalmadong sagot ni Gerald. Hindi sapat. Sa totoo lang. Kung sa bagay, kailangan pa ring magbayad ni Shen ng isang kabayaran na $15 bilyong. Nang marinig iyon, marami sa mga miyembro ng Long pamilya ay nagsimulang tumingin sa isa't isa nang walang magawa. Maraming iba pa, kasama na si Master Long mismo, ay simpleng nasulyapan si Gerald. Ngayon dalhin mo siya, utos kay Gerald habang ang ilang mga tanod ay bitbit ang isang sako sa silid at itinapon ito sa sahig. Sa sandaling mabuksan ang sako, nakita ng iba ang walang malay na binata na labis na binugbog. Si Shane, sigaw ni Master Long nang kinakabahan nang makita niya kung gaano kalubha ang bugbog ng bata. Ngayon, huwag tayong maging naiinip. May iba pa? Sinabi ni Philip habang siya rin ay humakbang. Sa isang mabilis na kilos, ang isang lalaki ni Philip ay itinapon ang isang bag kay Master Long. Pagdating nito sa kanyang paanan, bubuhos ang mga nilalaman nito. Ano ito? Ako. Nakikilala ko kung kaninong damit ito. Ang mga ito ang uri ng damit na karaniwang suot ni Yunus, sigaw ng isang tao mula sa loob ng karamihan ng tao. Sigurado akong hinahanap mo siya kahit saan, di ba? Ang totoo, pinalayas ni Yunus ang isang bangin at ang mga basang damit na ito ang tanging labi na mahanap namin, paliwanag ni Philip. Ano? Si Master Long ay sinalakay ng parehong labis na galit at kalungkutan habang naririnig niya ang mga salitang iyon. Gerald, ang yabang mo at ng kapatid mo. Bulinga sa ganitong paraan. Totoo bang naiisip mo na walang taong may kakayahang tumayo laban sa iyo, sa loob ng Long pamilya, ungol ni Master Long, ang kanyang mga mata ay namula sa dugo sa sobrang galit. Sa ganoon, mahinang umiti lamang si Gerald. Hindi si Gerald ang uri ng tao na madaling magalit. Sa totoo lang kung kaya niya, hindi siya gagamit ng masasamang paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Kung sa bagay, hindi talaga siya nasisiyahan sa paglikha ng hindi kinakailangang kaguluhan para sa iba. Gayunpaman, sinubukan siyang saktan siya ni Yunus sa maraming okasyon dati. Halos mapatay na rin niya si Queta. At ngayon si Shane ay kasangkot sa pag-agaw kay Bia. Ginulo nila ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. To think na nagdadala pa rin sila ng sama ng loob sa kanyang kapatid sa ginawa niya sa 10 taon na ang nakakalipas. Habang ang kanyang kapatid na babae, ay wala ng oras upang mag-abala patungkol sa isang maliit na pamilya tulad ng Longs, si Gerald ay may lahat ng oras sa mundo. Ito ay mataas na oras na nakuha niya ang mga bagay. Tulad ng paghahanda ni Master Long upang labanan si Gerald hanggang sa mamatay, ang kanyang mayordoma ay tumakbo sa kanya habang nakahawak sa isang wireless phone. Master, may tawag. Mawala ka. Wala akong kalooban na sagutin ang admed call. Ungol ni Master Long. Hindi lamang ito anumang regular na tawag, Panginoon. Ito ay mula sa partido na iyon, dagdag ng butler na may gulp. Pagkarinig niya nito, natigilan si Master Long at agad na nagbago ang ekspresyon niya. Nilinaw ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay gumalang niyang kinuha ang telepono mula sa kamay ng kanyang lingkod bago sinagot ang tawag. Oo. Matapos ang 3 magkakasunod na yeses, binaba ni Master Long ang telepono. Gayunpaman, ang kanyang buong kilos ay tila lumipat mula sa solong tawag sa telepono. Malayo sa kanyang unang paninindigan, tila siya ay naging mahina, at halos hindi siya mukhang may lakas na tumayo pa. Makalipas ang ilang sandali, kumalas ang kanyang hawak at nahulog ang telepono sa sahig habang agad na sumugod ang kanyang mayordoma upang alalayan siya. Nang muling bumagsak ang kanyang tingin kay Gerald, muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang tawag ay nagmula sa partido na nagsilbing gulugod ng Long pamilya. Ang nilalaman ng tawag mismo, gayunpaman, ay isiniwalat na ang gulugod na labis na pinagkatiwalaan ng Long pamilya ay gumuho ngayon.
Sa madaling salita, wala nang magawa ang Long pamilya kay Gerald. Ngayon kung gayon, kung wala nang iba pa, mangyaring pirmahan ang kasunduan. Pinag-uusapan kung saan, may isa pang kondisyon sa karagdagang kasunduan. Nais ko ang lahat ng mga pag-aari na kabilang sa Long pamilya. Sabi ni Gerald. Huwag mo na siyang pakialaman pa, tatay. Basta bugbugin na natin siya. Sa katunayan, napakalaking pamilya namin na may maraming mga pag-aari. Bakit tayo dapat matakot sa kanila? Anong biglang kalokohan? Sinasabi na gusto niya ang lahat ng aming mga pag-aari. Preposterous. Dapat ay iniisip mo muna kung magagawa mo itong makalabas dito ng buhay. Habang ang sigaw ng galit ay nagmula sa mga nasa loob ng Long pamilya, itinaas lamang ni Master Long ang isang kamay, isang tanda para sa iba na patahimikin ang kanilang sarili. Ang mukha niya ngayon ay namamatay na maputla, lumingon siya ng dahan-dahan tumingin kay Gerald bago sabihin. Mabuti. Pirmahan ko ito. Pirmahan ko ito, Crawford. Narinig iyon, lahat mula sa Long pamilya ay agad na natigilan. Habang totoo na ang pamilyang Crawford ay parehong makapangyarihan at maimpluwensyang, ang Longs ay tiyak na may mga paraan at kapangyarihan upang hindi man lang subukang manindigan laban sa kanila. Bagaman ang iba ay nanatiling tuliro, si Master Long lamang ang kasalukuyang nakakaunawa sa kahalagahan ng kanyang mga aksyon. Sa pagsign sa kasunduan, ang Long pamilya ay titigil sa pagkakaroon sa loob ng Yanken. Bilang palitan, papayagan pa rin ang Long bloodline na magpatuloy sa pagkakaroon ng ibang lugar. Sa madaling salita, kung hindi nilagdaan ang kontrata, ang pangalan ng Long pamilya ay madaling mabubura sa planeta para sa kabutihan. Pahalagahan ang kooperasyon. Darating kami upang kunin ang mga pag-aari sa iyo sa 7 araw, sabi ni Philip. Sa pamagitan nito, nagsimulang umalis si Gerald at sumunod sa likuran niya ang kanyang mga tauhan. Ang iba pang mga panauhin ay hindi naglakas loob na manatili roon pagkatapos na masaksihan ang kakilakilabot na insidente na nangyari sa Long pamilya. Sila rin, nagmamadaling lumabas matapos ang mga tauhan ni Gerald ay wala na. Tatay, bakit? Bakit mo ito pinirmahan? Ano ang big deal? Maaari lang nating laban-laban sa kanila. Kung sa bagay, hindi tayo natatakot mamatay. Sigaw ng isa sa mga nasa edad na lalaki. Isang mabagsik na sampal mula kay Master Long ang kanyang agarang tugon. Ikaw Beastard. Totoong nais mong masira ang aming buong pamilya ng lampas sa puntong hindi na bumalik. Nais mo ba na ang Longs ay walang mga anak na may iwan? Unggol ni Master Long glaring at her fiercely, at her as a lambing going to twitching furious. Talo na tayong natalo ng magkakapatid na Crawford sa oras na ito. Habang patuloy kaming nagplano laban sa kanila sa lihim sa lahat ng mga taon, ang kanilang background ay napakalakas, dagdag ni Master Long ng mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Ngunit tatay. Naiwan kaming wala ngayon. Totoo yan. Wala na kaming pagmamay-ari, mahabang sagot ni Master sabay tango. Gayunpaman, mayroon pa rin tayong kasaysayan na umaabot sa mga siglo. Hindi kami gaanong mawawala mula sa Weston. Tutal, mayroon pa tayong huling paraan. Isang huling paraan. Tumango si Master Long bago sumagot, narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Moldel sa Yanken? Ang mga Moldel. Habang ang iba pang mga Long ay pumalit na umiling, sinabi ni Master Long, tama iyan. Ang mga ito ang pinakalihim na pamilya sa buong Weston. Naniniwala ako na sila lamang ang kinunan natin laban sa Crawfords. Pagkatapos ay dinilat niya ang kanyang mga mata bago magpatuloy. A dozen or so years ago, the Long family still had contact with that family. Gayunpaman, pagkatapos ng isang tiyak na insidente na nangyari, tumigil kami sa lahat ng pakikipag-ugnay sa kanila. Ano nga ba ang nangyari, tatay? Tanong ng isa sa mga Longs. Manalo ka. Nangyari ang lahat sa taong dumating ang anak ng pangalawang master ng Moldel bilang isang panauhin. Dahil ginusto ng mga taga-Moldel ang pamumuhay ng nakahiwalay, ang mga miyembro ng pamilya nito ay may gawin na manatiling wala sa mga gawain sa labas ng kanilang sarili. Ang nag-iisa lamang ay ang anak na lalaki ng pangalawang master. Nagpunta siya sa pangalang Court Moldel, at taliwas sa natitirang pamilya niya, hindi niya malayo ang layo sa lahat ng sensual na kasiyahan na maaring maranasan niya sa labas ng mundo. Si Court ay isang mapaghangad na tao, siya ay. Sa katunayan, napaka-ambisyoso niya na sa araw na siya ay dumating bilang isang panauhin, talagang binantaan niya kami kaagad mula sa paniki. Sa simpleng paglalagay nito, nais niyang maging gulugod ng aming pamilya. Kung sumang-ayon kami noon,
lihim niya kaming tinutulungan na maging isang kilalang internasyonal at mayaman na pamilya. Gayunpaman, kung pinili namin upang bumaba sa rutang iyon, ang Longs ay mahalagang selyadong ang kanilang kapalaran na maging walang iba kaysa sa kanyang mga kulang, paliwanag ni Master Long. Ano ang wishful na pag-iisip niya? Kahit na naging sikat kami sa pandaigdig, magiging tuta pa rin namin siya sa huli, hindi makagawa ng labag sa kanyang pagbid. Ninisian ang panganay na anak ng Long pamilya. At iyon talaga kung bakit ko tinanggihan ang alok na iyon. Kailangang ibagsak ng Longs ang aming apelido kung tayo ay sumang-ayon na kukuha ng apelido ng model sa halip. Kahit na ang kayamanan at prestiyo ay nasa linya, hindi ko maaaring talikuran ang apelido ng aming pamilya na matagal nang nadala ng aming mga ninuno. Kung gayon, ano ang nangyari pagkatapos nito? Dahil ang court ay may napakahusay na ambisyon, tiyak na hindi kanya papayagan na tanggihan iyon ng madali, tama? Tanong ng isa pang Long. Pero syempre hindi. Mga 25 taon na ang nakalilipas, sa wakas ay gumanti si court sa aming pamilya. Naalala mo pa ba ang insidente kung saan si Xiao ay inaatake ng iba sandali lamang matapos may panganak, Joel? Bilang isang resulta, lumaki si Xiao na isang tanga na bahagyang walang katinuan. Siyempre ginagawa ko. Kahit na nais kong siyasatin ito, hindi mo ako papayagan. Misteryo pa rin ito sa akin ngayon. Oo, mabuti Iyon ang ginagawa ni Court. Kung inimbestigahan natin ito, ang aming pamilya ay tuluyang mahulog sa kapahamakan. Ito ang kanyang paraan upang magpadala sa amin ng isang paalala, sagot ni Master Long. Si Xiao ay ang pangalawang batang Panginoon ng Long pamilya na hindi kailanman gumawa ng anumang pagpapakita anuman ang okasyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay tunay na isang tao na walang malasakit na katinuan. Speaking of which, saan si Xiao? Tanong ni Master Long. Ang pangalawang binibini ay naglabas sa kanya upang magsaya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.